Good morning po. Good evening mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 16, 2025 at tayo ngayon napapunta dyan sa may 7-Eleven AIC Burgundy Empire Tower sa may Burgundy Empire EDB Avenue, San Antonio, Pasig. At dadalhin po natin sa may ICC or UCC Clockwork sa may Estancia Mall, Capitol Compound, Meralco Avenue, corner ng Shaw Boulevard, Pasig, Oranbo, Pasig. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin. So, disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong tungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Just kaya po ako siya Lord. Tayo na po ito yung sinasabi ko kasi hindi ko naalala ko. Ito yung naalala ko. Naglagay naman si Yusek Capral. Marami na pong entry doon sa website ang bali. Sana daw po ipagsalbabi muna natin ang politika. Huwag daw po puro grandstanding. Secretary Lucas Bersamin itinangging aalis siya sa kabinete ng Pangulong BBM. Detalye na balito mula kay Sarkiso Portillo Tupone. Hindi daw totoo hanggang hindi nangyayari. Yun ang aksyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa ubong na magre-resign siya o papalitan sa pwesto. Ayon kay Bersamin, hindi niya alam kung saan nagsimula ang naturang espekulasyon. Batay sa lumabas na ulat, papalitan umano si Bersamin ni Finance Secretary Ralph Recto habang si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go naman daw ang mamumuno sa DOF. Matatanda ang makailang beses ng lumutak ang bali-balitang papalitan si Bersamin bilang Executive Secretary. Kasama rin ito sa mga nag-review ng miyembro ng gabinete nang magpatupad si Pangulong Marcos ng performance review sa mga opisyal pero hindi tinanggap ng Presidente ang kanyang resignation. Sila Garcito para sa DZRH sa Pilipinas, mula sa At simula naman sa Disyembre, sa mga namimili online simula sa Disyembre, maniningil na ang TikTok Shop na karagdagang 5 piso per order processing fee. Processing fee per order pala. Sa mga seller ng naturang e-commerce platform. Kasunod nito ng katulad na processing fee na pinatupad naman ng Shopee at ang Lazada. Ayon sa email advisory ng TikTok sa mga seller noong November 14, layunin ng bagong bayarin ay suportahan ang enhancement para sa sustainable growth at mas maayos na shopping experience.
Pero upang mabawasan ang biglaing epekto nito sa mga seller, 3 piso muna ang ipapataw na fee simula December 1 hanggang magkaroon ng bagong abiso. Nangako naman ang TikTok Shop na patuloy nitong pahuhusayin ang kanilang platform kabilang ang pag-optimize ng incentives at pagpapakilala ng AI assistant tool. Ayon sa ayon sa statistics, lumago ng 400% ang e-commerce market ng Pilipinas sa nakalipas na 5 taon. Ayan, kaya naman ito ho ay napatawa na rin ng dagdag na tax ng BIR. Ayan, uy, babanggit ang BIR. Magandang umaga po sa inyo, sa mga nag-iimbestiga. Senator Ping, alam ba ninyong bilyong piso din ang nawala sa kaban ng bayan dahil ho sa mga manjikero, dyan po sa BIR. Ayan, lalong-lalo na yung mga nasa run against fake transaction. Ayan, yun pong mga naghabol sa mga ghost receipts at nagkaroon din ng ghost collection. Baka gusto ninyo sa mga senador natin, total naghahanap tayo ng mga nakulimbat na pera. Matuntun din natin saan napunta yung bilyones na pondo, na dapat sana ay nakolekta at hindi napunta sa mga mansyon. Ayan, oo. I-lifestyle check po natin sila. Gusto ng listahan. May nagpadala po sa atin ng listahan nung mga nasa ilalim po ng run against fake transaction. Ito daw sina Rufino Cantares, Luis Lidia Sibayaw, dating Commissioner Lamagi, Joseph Lapil. Ito daw Lapil naman magandang umaga daw sa mga kontraktor. Si Ardi Dantetan, Ardi Ramir Makatangay, Miguel Alfaro, Ryan Calvin Morga, Francis Nabua, Pauline Reyes Pamela, Esther Roda Formoso, RDO Agatha Buison, RDO Clea Pimentel, RDO Edison Del Agua, Arnel Cosinas, Abdullah RDO RDO Renan Plata, RDO Gracias Villar, RDO Linda Grisagon, RDO Mary Ann Canare, RDO Robert Inocando, RDO Alexander Onte, RDO Yolanda Sapra, RDO Cherry Ibaok, RDO Estrella Manalo, RDO Renato Mina, RDO Aidona Roy, RDO Marinela Herman, at lahat ng mga chiefs ng batas. Yan, yung bat transaction. Oo. Yan daw yung mga pwede mo ninyong mga patawag para mag-ginaw kaugnay ng mga ghost collection. Napausap na ako nung huli kong uwi sa Mindanao. Ano matakin ho ninyo? Ang dapat na bayaran sa assessment, original na assessment, assessment, yung sabihin na lang sa kanya, notice, aabot ng 5 bilyon ang dapat bayaran. Alam niyo kung magkano ang resibo? Binigay sa kanya, 300,000. Hindi na nakapagtataka, hindi nga nakakagol. Sila lang pala. Sila pala nila nakakagol, lintik talaga ang buhay to. Samantalang tayo, nagtatrabaho tayo dito, bago mo matanggap sweldo mo, may bawas na. Diba? Ayan Kaya doon po sa mga nag-iimbestiga, baka gusto nyo, itaman nyo na rin ho itong mga magicians dito, Madami ho yan sa bigay ikaw regalo. Bigay ikaw regalo. Bureau of Internal Revenue pala. Hindi mo matitino sa BIR. Diba? Kaya nga yung iba talagang sama-sama ng loob. Sabi nila, pati kami napupulaan kahit nagtatrabaho. Gusto namin magtrabaho. Gusto namin makakolekta na maayos. Kaya lang, may mga bossing kami na ang kanilang goal, mapagtayo muna ng mansyon. Dagdag na tulong sa mga residente ng Palawan na biktima ng Bagyong Tino, inihatid naman ni Senator Erwin Tulfo. Yan ay babalita sa atin ni Raymond Dadpan sa RH28. Raymond, good morning. Personal na namahagi ng tulong si Senator Erwin Tulfo sa mga biktima ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Palawan. Nasa 1,000 pamilya mula sa Ilamogan, Puerto Princesa. Si Senator Erwin ay aktibong tumutulong sa pagitan ng kanyang extension office sa Palawan upang pagsilbihan ng mga mamamayan ng Mimaropa sa medical, financial, burial, legal assistance at iba pa.
Ito si R-Race Frontage, Raymond Nagmas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Alam niyo, wala namang problema kung singilin tayo ng mataas na tax. Diba? Yan eh, kung halimbawa, tama naman, napupunta ko sa mga serbisyo katulad ng PhilHealth. Kaya lang, diba? Binawasan nga yung pondo ng PhilHealth. At saka doon sa mga kababayan nating umaasa na malaking pondo ko ng PDIC, ha? Mag-isip-isip kayo. Dahil malaki din ho pala yung binawas doon sa pondo ng PDIC. Nagamit ho doon sa budget para sa 2024. Hindi pa 2025. Ayan, ha? At magandang nasaan kaya yung Maharlika Fund? Diba? Ano na nangyari doon sa Maharlika Fund? Dahil yung mga pondo doon nanggaling din po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya may tinatanong lamang ho natin, naghahanap tayo ng accountability. Alam niyo bakit? Ito ho. Alam ba niyo sa sa Germany, itinuturing bilang isang public service ang edukasyon na dapat ay ng lahat. Abay, napakit yung pilis sa kanila. Maging iba pang mga lahi o mga nationalidad. Sa kabila ng pagtaas ng matrikula sa aming bansa, nananatiling libre pagkakasyo karamihan ng mga pampublikong universidad sa Germany. German language. Nang sa gayon makabigyan ng libreng edukasyon. Dito sa Pilipinas, libre nga ang public school. Siksing ka naman, 50 halos ang nasa loob ng classroom. At ang sponsors din dito ang pasok pagkatumatliw. Ito, ang maliit na semester Dulo ko yung internet. naaabot lamang ng 100 euro hanggang 400 euro ang binabayaran ng estudyante kung saan kadalasan kasama na ang public transportation. Libre ang public transportation. Dahil dito itinuturing ng Germany bilang isa sa pinakaabot kayang destinasyon para sa pangdaigdigan edukasyon. Naging kilala rin ang Germany para sa mga kabataan naghahanap ng high quality education na hindi kailangan ng mabigat na tuition fee. Kabilang na rito ang mga kabataan nagdanais kumurso o kumuha ng kursong engineering, medicine, arts, business hanggang science programs na tinuturo ng mga kilalang profesor sa Europa. Marami na programa ang iniaalok sa English, kaya't bukas ang pinto nito para sa estudyante ng hindi pamiyasa dahil nagdanais ng European academic experience. Kung napupunta lamang mo sa pag-aaral sa edukasyon, tamang kita ko naman ninyo yung sa 2025 budget, mas malaki ang pondo para sa flood control kaysa sa education. Kaya sila nag-aaway-aaway, nagtuturuan sila kung saan napunta ang pera pinaghirapan ni Juan May Pasang Cruz, diba? Kung saan napunta yung buwis na ino-hold up natin. Ano, kita sa mga loob mo, sakay ka ng aeroplano, may travel ka. May pass, ano? Sweldo mo bago mo tanggapin, may tax. Nung bibili ka at mula doon sa perang pinagpaguran mo na tax na, may tax na naman. Di ba? Gusto mong mag-relax, manood ka ng sine, may amusement tax. Di ba? Saka ka nang bumili ka na sasakyan, may road user tax. Ay, Diyos mo eh. Sabi nga nila, ang tax na daw ang hindi natatax. Meron din, pagbili mo yan, may pat pa rin yan. Ito, sige, pag-list ko. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng libre minimum bonus. Ito na! Ang word of the day ay... Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.